Vasquez. Bigyan niya tayo ng update dun sa nangyayari sa kaso na missing sa Bongeros. In-expect din natin ang USEC ng Department of Migrant Workers, si Bernard Olalia. Update din niya tayo sa rescue ng mga victims ng We're also expecting Baby Ruth Villarama, filmmaker ng food delivery fresh from the West Philippine Sea na, if you recall, nagprotesta ang, if not the Chinese Embassy, yung Foreign Ministry, na following yung reklamo naman nila kay ex-Senator Francis Tolentino na egregious attitude towards bilateral relations. Anyway, let's start with Yusek Raul Vasquez. What can you tell us about yung preliminary findings ng DOJ regarding yung missing sa Bongero? Good morning, ladies and gentlemen. Magandang development yun. Kasi parang nagkaroon ng panibagong liwanag doon sa investigasyon. At nagkaroon ngayon ng mas magandang pagkakataon para malaman natin ang buong katotohanan. Kasi dati-dati sinasabi na parang istorya lamang yun, parang katang isip. But it seems ngayon na it appears na parang meron ng supporting real evidence on the ground na nagpapakita na makatotohanan at kapanipaniwala itong siniwalat sa atin ng whistleblower na to. So that's a good development and it's a good stride towards having a final resolution of this present case. Siguro po ang unang tanong. Ngayon po naging household byword na yata yung tanim boto. Ano po ang inyong reaction doon na this early may nagsasabi na wala na raw multo sa San Pablo kasi hinakot na raw sa Taal yung mga boto? Alam mo, hindi na tayo makipagsali sa spekulasyon na yan. Kasi ang importante ay sinusuri natin ng mainam kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Trabaho lamang ho to, wala namang personalan to eh. Kung ano man ho yung saan kami dadalhin ng ebidensya at kung dapat na managot, yun lang naman ang dapat natin gagawin. As of now, ano po ang estado nito? Mayroon na bang affidavit? May preliminary na isinabit sa piskal o wala pa? O kailan kung wala pa? Wala pang formal na complaint. Pero yung salaysay niya, yung storya niya, na suportado ng dokumento at mga voucher at mga video pati, ay meron kaming kopya na binigay niya mismo. So may kopya siyang binigay sa CIDG, meron din siyang binigay sa amin. At ito ay kinukumpleto na lamang. Kasi para bang kailangan mo kasing buuin yung yung buong storya eh. Merong mga importanteng bagay pa na dapat mapunuan para kompleto at komprehensibo ang pagkalatag ng buong kaso kung merong mang kaso. Kasi ang importante dito ay yung matukoy natin kung sino yung may kasalanan, kung may ebidensya man,
at kung ano yung pwedeng isampang kaso sa kanila. Ang guidance kasi namin under the case build-up rules at saka yung mas mataas na antas ng pag-file ng kaso, yung threshold of evidence na tinatawag, probable cause naging prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Yan ay ang nagbibigay ng challenge sa atin na kailangan quality cases lamang ang dapat isampa, evidence ready, at saka suportado ng lahat ng ebidensya. Hindi lamang dahil sa salaysay ng isang tao, kasi alam naman natin at nakita natin sa mga nakaraan na napakadaling mabaliktad yung salaysay ng isang witness eh. Yung recantation, sira na kaagad yung kaso mo. Kaya we are exerting all effort na yung ebidensya natin ay hindi lamang nakabatay sa salaysay ng isang tao, kundi yan ay merong supporting evidence na real object evidence. Kasi yung real and object evidence, napakahirap na galawin yan na impluwensyahan. Compared doon sa testimonial evidence na subject to human frailties at saka sa memory lapses ng tao and probably influence. Kaya yun ang number one na habol natin. And i-konteksto din natin ngayon na ang focus nga ng ating law enforcement at saka prosecution ngayon ay yung magkaroon tayo ng Forensic Institute. Kasi sa mga nakaraang panahon, yung prosecution and investigation natin, criminal prosecution and investigation, base lamang yan sa sa haka-haka, sa gut feel, experience ng isang investigador, ng mga pulis. Ngayon, kailangan yan, merong science-based, merong ebidensya. At yun ang tinutumbok natin ngayon doon sa pagkakaroon ng Forensic Institute. Kaya meron mga training tayo, meron yung Minnesota Protocol, meron yung pagpupunta ni Secretary Remulla, pumunta sila sa Argentina at saka sa Brazil para mapalakas at mapalago itong kakayahan natin sa forensic science at saka mapalawak ang forensic pathology capability natin. Yusek, kayo po nakilala bilang kalmado at maingat magbigay ng mga pahayag sa ganitong mga press conference. Akin pong napansin, medyo nakiliti ang isip ko kasi nagpaliwanag kayo na hindi dapat sumanda lamang sa affidavit kasi madali ang mag-recant. Kung ba sa panahon ng case build-up, hanggang ngayon may pagdududa kayo na pwede pang mag-recant yung nagpakilalang primary witness? Anything is possible. Anything is possible. At sa kadahilan ng yan, napakahirap din kasing maghusga eh. Kasi madaling magsalita, madaling gumawa ng storya, at madali ding bawiin yan. At kung wala kang pinagsasandalang matibay na ebidensya, anong mangyayari sa kaso? Anong mangyayari doon sa kinasuhan mo? Kung nagkataon na yung nakasuhan, for example, non-bailable yan, kawawa naman. Maraming buhay, maraming pamilya ang masisira kung hindi mo ayusin if you are not deliberate and you are not careful in filing cases. Kaya napakaselan ngayon yung obligasyon na inatang namin sa prosecution at saka sa law enforcement na kailangan lahat ng may isasampang kaso dadaan sa masusing pag-aaral ng prosecution at saka law enforcement. At hindi may pa-file yan kung hindi sasabihin ng fiscal na may ebidensya. At kung walang ebidensya, sorry na lang, maghanap muna yung police at law enforcement ng pieces of evidence bago isampa. Yes. Para po mas maintindihan namin, kailan po nagsimula ang case build-up? At batay po ba sa case build-up na nagawa ninyo? Masasabi bang sa ngayon, hindi na lamang nakasalalay ang posibleng kaso sa kwento ni alias Totoy? O sa mga kwento po ba ni alias Totoy, may napansin kayong more than 1 month na ito na nagkukwento, mayroon na bang contradictory sa kanyang mga kwento? Alam mo, again, that is a false notion, na parang lumalabas na itong mga kasong to ay nabuhay lamang dahil lumabas siya. Hindi. Ito, magti 3 years na to eh. Mula nung naisampayan at mula nung nagkaroon ng issue ng 2021 hanggang sa kasalukuyan, we remain true
and firm and committed doon sa mga kaso. Kahit na may mga nag-withdraw, tuloy-tuloy lang. Kaya nga nagkaroon ng warrant of arrest doon sa, doon sa 6 na unang nakasuhan sa Manila Arena. At dahil buhay yung kasong yan, kaya nagkaroon ngayon ng pagkakataon na lumabas itong whistleblower na to. Kaya lahat ng pagkakataon ho na to, I think confluence of events na rin yan eh. So, we remain steadfast. We stayed the course. Mulat sa pool pa lang, yun lang naman ang masasabi namin dito sa ating present na administrasyon ng Department of Justice sa pamamalakad ni Secretary Boying under the guidance of President Bongbong Marcos ay meron kaming wide latitude na i-pursue yung mga kaso ayon sa batas at base sa mga reform initiatives na inumpisan namin. Kaya tuloy-tuloy lang po to. Maganda nga at nagkaroon ng pagkakataon ngayon na lumalalim, lumalawak, nagiging mas masusi at mas komprehensibo ngayon ang pagkaintindi natin sa kasong to. Sa kadahilan ng buhay yung kaso, kahit na there was a point na nagwi-withdraw na yung mga complainants eh. Pero yung mga gusto pa din, at salamat sa Diyos naman, may mga pamilya doon na hindi nag-back out eh. So, since nandyan sila, hindi rin kami umalis. At yung prosecution tuloy-tuloy lamang. Kaya yung kaso ng 6, nasa criminal prosecution niya, nasa korte na ngayon, kaya nga may warrant of arrest eh. Before we continue, sorry for interrupting you. I would like to announce the presence of 2 other guests. Si Yusek Bernard Olalia na Department of Migrant Workers, saka si Miss Baby Ruth Villarama. Good Can morning. you take your seat dito? Parang reunion namin ni Bernard. Magkasama kami sa law office dati. long time ago. 1991. Mas bata siya, obviously. So, kompleto na yung lineup natin for this morning. Sige. Para lang hindi mawala yung ating dun sa focus muna dun sa missing sa Bungero. Siguro tanong ko kay Yusek Vasquez. As of now, anong estado ni Alias Totoy? Siya po ba'y qualified na maging state witness considering nabanggit nyo na may naunang kaso dito involving 6? Ilan sa mga kasamahan natin sa media nakapanood, may FB live na ginawa. Yung 4 yata o 5 na co-accuse nitong si Ginoong Patidongan. Nag-FB live sila at isinasalaysay na sila'y tauhan lamang nitong si Patidongan. So of course, naunawaan natin yung basic tenet of law na hindi pwedeng maging state witness yung isa sa pinakang guilty. Impossible, the least guilty o yung walang kinalaman sa kaso. Sa inyo po bang pagtingin ngayon, pagtansya, pwede siya na maging state witness o anong estado? Nag-apply ba siya for state witness o whatever? May false notion din yan na sa state witness kailangan siya yung pinaka-least guilty. Hindi eh. Importante yan, you are not the most guilty. Okay. And then, hindi siya ikaw ang pinaka-most guilty. Ang importante dyan ay kung sakasakaling mag-apply siya ay dapat na mag-undergo ng proseso para sa Witness Protection Program at saka yung korte ang magdedetermina kung siya ay qualified na maging state witness. Natural, itong mga siniwalat niyang impormasyon ngayon nito ay malaking factor yan for us to consider na makakatulong siya talaga para maging successful ang prosecution. Pero ang pinaka-importante dyan ay yung lahat ng pieces of evidence kailangan matimbang at maaral, masusi ng mainam para siguradong hindi lang sa salita niya o sa pahayag niya nakasalalay ang kaso, kundi yung real evidence, kaya yun ang tinutumbok natin. Kaya lahat ng efforts ng ating gobyerno ngayon, yan ay nag-exert tayo, gumagastos tayo, pumupunta doon at pinakiusapan natin yung Philippine Coast Guard at Philippine Navy, nanghingi tayo ng tulong sa Japan para sila ay tutulong na magkaroon ng search and recovery retrieval operations sa Taal at ibang lugar pa. Kasi ang sinasabi nga ni PNP Chief Torre na may mga ibang lugar pa daw na pinagtapunan. At
ito ay live ongoing investigation. Kaya nga mahirap mag-speculate kung ano na yung kakasuhan, kung sino na yung makakasuhan, anong ebidensya, dahil very fluid pa itong nangyayari. So, sana ho, we have to be a little bit patient dito sa kasong to. Ang importante, we will stay the course, we will pursue this in order that justice be served. Yusek, marami rin pong naniniwala na checkered din yung past nitong si Mr. Patidongan. Meaning in the past na involved din siya sa ilang mga asunto, ilang mga kontrobersiya. Factor din po ba ito na tinitignan ng kagawaran para sukatin yung kanyang integridad? Number one. At number two, malinaw po ba sa inyo dun sa case build-up process kung gaano ang lawak ng kanyang partisipasyon at naging gawain sa asuntong ito? Pwede nating masabi na it appears na yung storya niya at yan ay suportado ng dokumento at mayroong voucher, may mga video na credible siya. At lalo na yung tinuturo niya na lugar kung saan pinagtapunan daw, ayon sa kanya, ng mga biktima ng diyan sa ganyang karumal-dumal na krimen, ay lumalabas na mayroong mga sako na buto. So, these are all developments that really would support his statement na real evidence. Ibig sabihin, hindi na lang yan haka-haka, hindi na lang yan salaysay, hindi na lamang yan declaration or statement. Hindi na allegation eh. Kasi nga, meron ng ibang additional pieces of evidence na magpapatunay na yung sinasabi niya ay suportado ng ebidensya. Ngayon, papasok yung credibility. Tama, factor yan. Pero hindi ibig sabihin kasi kung ikaw ay dating na involved sa isang krimen, ay hindi ka na capable na magsalita ng katotohanan. Kaya depende pa din kung ano yung ebidensya na magpapatunay kung totoo ba o hindi ang sinasabi mo. So, the credibility factor, yan ay isang bagay na i-determine or i-weigh ng ating justisya, ng ating judikatura, ng huwes later on during the trial. So sa ngayon, it's still very premature for us to be saying that. But kami, nakikita namin na it appears to be credible. At lalong naging more credible yan dahil nagiging nasusuportahan siya ng real evidence, ng object evidence na lalo na pag napatunayan, for example, na yung mga buto na yan ay buto ng tao. At later on kasi yung next move dyan, after na ma-determine na buto ng tao yan, ima-match ngayon yan sa DNA ng mga pamilya, ng mga nawawalang sa bungero. Now, two situations may happen. Number one, kung yan ay magmamatch, kompleto na. Then, magiging murder, may additional murder charge na yan. Kung hindi naman, ibig sabihin lamang na lumaki ngayon ang problema kasi merong isang krimen na nangyari na hindi natin alam kung sino tong kawapobreng tao to at merong naghihirap, merong grieving family na nawalan ng pamilya. So, malalim talaga yan lalo na pag malaman natin na hindi magtugma. Kasi sinasabi niya 100 plus daw 34 lang itong identified. 24 to 48 hours po ang sabi ng DOJ para magkaroon ng linaw yung forensic investigation. Nasaan na po tayo sa oras na ito? At mula dito, ano yung mga susunod na hakbang na gagawin ng kagawaran? Lahat kasi ng mga nakalap, yung na-retrieve na mga nakasako, yung mga buto na yan, masasubject yan sa forensic examination na yun. Titignan, susuriin, kung yan ba ay buto, labi ng human, ng tao, o labi ng hayop. Kung labi ng hayop ng tao yan, ay kumukuha na rin kami kasi at pumayag naman yung mga pamilya na magbigay sila ng specimen nila, DNA specimen nila. At doon iko-cross-match. Habang nagsasalita tayo,
nandun na sa SOCO, nandun na sa forensic offices ng PNP at saka NBI, yung lahat ng mga to para suriin. Kasi yun ang first threshold, first issue. Human remains or not? Pag human remains, match ba yan with the victims or not? Kung hindi mag-match, then obviously nagkakaroon ng sanga, nagkakaroon ng komplikasyon yung investigasyon. Kaya very challenging eh. Parang ang kung tutuusin mo, lumalalim at nagiging mas komplikado yung kaso. Pero hindi naman kami nawawalan ng loob pagkus na encourage dahil dati-dati nung una hanggang salita lang eh. Eh nakikita mo sa dulo may ilaw, may liwanag sa dulo. Parang maganda ang pagitain na to. Hindi ba matagal yung process ng DNA matching? Hindi. Ang binigay na taning doon para gawin kaagad, i-prioritize 24 to 48 hours mula nung nakuha. At hindi naman kailangan na likumin lahat muna yun bago sila mag-conduct eh. Yung mga nakuha na, tinakbo na. Kahit isa lang pwede na Yes. starting point for Oo. ano. Yes. Kasi To conclude na nangyari talaga yun. Oo. Kasi titignan din nila ngayon kasi pare-parehas na sako, gutay-gutay, maitim, sunog, etc. Ganun. Kasi nakababad ng matagal sa tubig. Yusek, maraming hindi makaunawa sa amin sa media yung pahayag nung the other day ni Secretary Remulla. Elucidate us, ano yung sinabi niyang merong convergence, may intersection, itong isabong sa war on drugs? Mahirap magsabi sa ngayon eh. Maybe ang convergence lang doon ay yung parang sinasabi nila yung paraan ng pagtapon ng mga biktima. Parang ganun. Kasi parang we don't want to say it pero parang naging sistema na eh. Yeah, kasi kung yung paraan lang ng pagtatapon, lawyer si Secretary Remulla, mayaman ang kanyang bokabularyo, graduate siya ng Ateneo, sabi nga niya, New English, ay dapat ito may similarities ang ginamit niya. Pero ang word niya ay convergence at ang supporting word doon sa convergence ay intersection. So meaning Alam mo, nagsanib. Investigative journalist ka nga. Ganon nga, ganyan nga, pero don't put too much color to words eh. Sige, hindi naman tayo we are helping each other to to elucidate us. Kaya ang word ko po ay elucidate. Nagpapasalamat kami actually kasi may mga anggulo na nanggagaling sa inyo na lumalawak ang pagtingin at pag-intindi namin ng mga bagay ng law enforcement. Kasi nobody has a monopoly of ideas and expertise naman. So, at kayo, marami din kayong mga connection dyan. Marami din pamamaraan. So, yung mga impormasyon na yan, maliit ke malaki, tinitignan namin. Kaya tama ke hindi, that's the challenge on us. Kailangan lang kasi merong ebidensya dahil later on, ang merong obligasyon ay kami para ipakita sa husgado na yun ay matibay na ebidensya at iyan ay sufisyente para may proof beyond reasonable doubt later on para magkaroon ng conviction. Diretsuhin po natin, Yusek, and without any intent of putting you on the spot. With that premise made by the Secretary, we were made to believe na somehow yung convergence na sinasabi niya, parang yung mga pulis na involved dito ay ito rin yung mga ginamit doon sa war on drugs. Is this a safe assumption? Your guess is as good as mine. Kaya nga, convergence pa lang eh. That's the challenge. We hope to be able to prove that. And if we're able to prove that, then thank God. At least nalaman na natin na yung mga taong gumagawa niyan ay isang grupo lamang pala. So, kung isang grupo lamang yan, maganda dahil hindi na natin pag-isipan ngayon na kasi may sinasabi sila ngayon, binabanggit nga, parang lalo kasing nagkakaroon din naman ng ng kulay yung statement ng mga partido pati yung whistleblower kasi sinasabing ganyan na kumukobra siya dito, kumukobra siya dyan. So parang iniisip mo, parang may connection nga.
But that's exactly the challenge. Kaya naisip siguro ng lahat at hindi mo maalis yan sa likod ng mga bagay-bagay na nasa harap ng ating mga law enforcement ngayon na mag-isip at dapat nila ating isipin na may posibilidad. Kung may posibilidad, let's pursue that point para matuldukan tong bagay na yan. Yusek, kasi si alias Totoy, I think I saw it on GMA7, sinabi niya yun 34 yung missing sa Pungero. Pero ang sinabi niya, more than 100. Kasi daw, yung iba doon ay drug lord. It's public record na may binanggit siyang drug lord yung iba. So tapos nadagdag yung, I think Monday, or si Secretary nagsabi ng convergence at saka intersection. Yan ay live ongoing investigation. Kailangan nga nating malaman kung ano yung mga pangalan, kung ano yung circumstansya ng mga taong binanggit na, kasi sa ngayon ang may pangalan pa lang, yung 34. So kung yung 108 na sinasabi, sino yung mga balanseng yan? At kung malaman natin na yan ay walang kinalaman sa pinag-usapang issue ngayon, yun, lalawak nga lalo, magkakaroon ng sanga-sanga na nga itong investigasyon na yan. At this point siguro, let's leave it for a while. I'll give the other panelists a chance to give opening statements. Siguro si Yusek tungkol sa atake ng Houthi rebel sa mga sa Red Sea. Salamat po. Magandang umaga po sa kanilang lahat. At kami po sa Department of Migrant Workers ngayon ay kasalukuyang nakahanda po at naka-alert level po kami dahil sa nangyayari sa mga kababayan po natin na mga seafarers na lumalayag po sa Red Sea. Alam po natin na may dalawa ng barko, maritime vessels, where Filipino seafarers are on board, ang tinamaan at lumubog sa Red Sea. Una yung MV Magic Seas, na kung saan 17 po na Filipino seafarers natin ang na-rescue at sa kasalukuyan po, 6 na ang nakauwi, 3 kahapon mula sa Clark at 3 sa Manila International Airport. At mamayang gabi, meron pa hong lalapag na 11 to complete the 17 rescued Filipino seafarers from MV Magic Seas. Doon naman po sa isang barko, yung MV Eternity Sea, medyo kakaiba po yung istorya nito. Dahil ito pong barko na ito, 21 ang Filipino na nasa barko, isang Russian. Yung isa po nating Pilipino ay master, siya po yung kapitan ng barko. At meron pa pong 3 security personnel. So 25 po sila. Doon po sa 25 na yon, meron po tayong na-rescue na 8 na Filipino seafarers. At dalawang security personnel. So 10 po yun. So sila po ngayon ay kasalukuyan nating inaasikaso. Nasa kamay po sila ng mga rescuers at sila po ay papunta na sa isang safe na port para sa eventual facilitated repatriation mula po sa Red Sea pabalik po ng Pilipinas. Yung karamihan at kasamahan po nila ay kasalukuyan pa po nating inaalam ang whereabouts. Ongoing pa ho yung ating search and rescue. At kastuwang natin at kasama dito ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense para po sa paghahanap sa karagdagan pa mga Filipino seafarers na nasa Red Sea. Salamat po. Saan po din may pagkain? Yung sa Eternity Sea po. Opo. Meron pong unconfirmed reports, aalamin po natin ito sa mga kababayan po nating na-rescue na 8, oras na makausap natin sila. 3 po yung sinasabi sa news na meron po tayong kababayan na namatay doon po sa barkong MV Eternity Sea. Yung pong, anong nationality ng security ng barko? 2 po sa kanila ay Indiano at 1 pong Greco. Yun po yung nationality ng 3 maritime security personnel na kasama ng ating mga 21 na tripulante sa MV Eternity Sea. Hindi po ba yung security lang naman? Actually, wala pong balita doon sa nangyari doon sa isa pa, Yung 2
sa kasamahan nila na security personnel ay na-rescue din. Yung isa pong Indiano at yung isang Greco. Bali, ang nangyari po kasi yung paglubog ng barko ng Miyerkules ng mga oras halos mag-aalas 8 po dito sa Pilipinas. 5 po doon ang na-rescue natin. At lahat po sila ay mga Pilipino. Tapos may humabol po na isa, so naging 6. Isa po doon ay yung isang security personnel. After 48 hours, ayon po sa balita, nadagdagan po yon ng 4. No? 3 doon ay Pilipino, isa ay yung security personnel. So bali, 8 po lahat ng Filipino at 2 security personnel. Yung po mga na-rescue, yung mga palutang-lutang na nakawa. Tama po kayo, sir. Yes po. Maliban din sa 8, unaccounted pa yung iba. As of now. Unaccounted pa po yung maliban sa 8 at 2 na security personnel, bali unaccounted pa yung the rest. So 15 ang unaccounted at majority ng unaccounted ay Filipino. Tama po. Tama. It appears yung DMW filed charges against the mining agency for allowing or even siguro forcing the seamen to join yung pagano sa Red Sea. Yung ahensya ng 2 barko ay sinuspindi na po natin yung lisensya. No? Hindi na po natin pinayagan. Yung oras mismo na balitaan natin na may nangyari nga, hindi na po natin pinayagan silang bigyan ng karapatan para mag-deploy pa ng seafarers. So, ongoing pa po yung investigation, pero habang kasalukuyan na investigasyon, sinuspindi na po natin yung karapatan nila na mag-deploy at kasama na rin dito yung principal at yung enrolled na ships ng principal. Kasi may ganun po tayong Paano yung mechanismo. benefits sa mga namatay, halimbawa, na Pinoy? Babayaran ng mining agency? Yes, meron po tayong insurance na tinatawag at maliban sa insurance, meron pa po mga benefits yan mula sa contractual benefits tapos yung kanilang CBA na tinatawag. And then, of course, sa government side, marami po silang makukuhang mga karagdagang pang-assistance. Ano po ang responsibilidad ng ship owner? Pinag-uusapan po natin dito yung mining agency lang. Pero in terms of yung ship owner po, ano po ang responsibilidad naman nila dito sa mga nangyaring ito? Meaning, ano yung inaasahan nating tulong sa kanila para sa mga pamilya nung naulila at yung mga Pilipino na naging biktima na itong insidente? Bago po ko banggitin yung mga benefits and assistance po na bibigay ng ship owner, nung nagsimula po yung gulo na ito, nung 1 taon, naglapas na po ng alituntunin ng Department of Migrant Workers. At maliwanag po doon sa alituntunin natin sa Department Order Number 1 na pinagbabawal ng lumayag doon sa lugar na yon. Dinidiscourage na po natin na lumayag sa Red Sea dahil po sa kaguluhang nangyayari at sa mga obserbasyon natin na ang barko ay tinatarget po ng mga Houthis yung sa side ng Yemen. No? Maliban po doon sa ating alituntunin na nilabas na dinidiscourage nating maglayag sa Red Sea, yung ating mga principals at ship owners, naglabas din po tayo ng karagdagang alituntunin upang pagtibayin pa yung mekanismo para protektahan ang ating mga seafarers. At ito po yung tinatawag naming right of refusal to sail. Ibinigay po natin sa marinong Pilipino yung karapatan na tumanggi. Kahit sila ay nandun na sa onboard, kahit sila po ay nakasampa na sa barko, kapag nalaman nila na patungo yung barko sa Red Sea, pwede po nilang i-invoke yung right na yon at napakadali lamang. Isang text, isang email lang sa DMW at kami na po magsasabi na ayaw nilang sumama sa paglalayag. Ibababa sila sa nearest port at sila po ay iuwi ng Pilipinas. Babayaran po ng 5 months salary at meron pa pong mga kaukulang benepisyo. Libre yung kanilang repatriation sa madaling salita. Yun po yung ibinigay natin na karapatan sa marino noong pa pong 1 taon. No? Tatanungin po natin ngayon sa ship owner kung yung karapatan na yon ay in-honor ng 2 barko. Kasi kung hindi po nila in-honor yon, isang malaking responsibilidad po yun. Okay. Since then, may pagkakataon ba may Pinoy seamen na nag-invoke ng karapatan yan at binigay? Ako, tama po yun. Mahigit 200 po yung bilang ng ating mga seafarers na nag-invoke ng karapatan ng right of refusal to sail.
Kasi mahalaga po sa kanila yung kanilang kaligtasan. Hindi yung benepisyo na matatanggap, hindi yung dobleng sahod na matatanggap, kundi po yung peace of mind ng kanilang pamilya at yung kaligtasan po nila. So yun po, mahigit 200 po ang nag-invoke ng right of refusal to sale. Ano po ang nangyari? Ba't sila mag-invoke? Right to refusal? Sila po ay ipinaba ng ship owner, sila po ay inilipad at ipinalik po sa Pilipinas. Binayaran po yung natitirang kanilang kontrata at sila po ay binigyan ng benepisyo po. Sila po ba'y nakasakay uli sa bangko? Considering na may record sila ng nag-refuse to say. Napakaganda katanungan po yan. No? Kasama po doon sa alituntunin yung right of no discrimination. Inaalam po natin yan. Yung mga nag-invoke ba ay nadidiscriminate sa pagsampa at sa pagpili ng mga maritime vessels na kanilang sasampahan para sila ay muling lumayag. At napatunayan po natin na wala pong nagdi-discriminate sa kanila. Dahil isang violation, isang recruitment violation offense, ang pag-discriminate ng isang seafarer na nang-invoke ng right of first refusal. Sa insidente na ito, Yusek, inilihim ba sa kanila yung ruta? Or doon sa mga kahalintulad din na insidente, paano natin nalalaman? Baka on-board na sila nung nalaman lang nila yung detalye. Yan, napaka-importanting katanungan po yan. Yan po yung kasalukuyang pupuntahan ng ating isa sa mga tutumpukin sa investigasyon natin. Pero ang kagandahan po nito, yung kapitan o yung master ng barko ay Pilipino. So yung master ay isa. Yun po ang good thing, no? Isa po sa 8 na nakaligtas. So matatanong po natin ito, kung ano ang nangyari, kung ano ang instruction, kung ano ang direction, kung ano ang ginawa nila. Kasi may mga nabalitaan tayo na papunta raw po sila ng bansang Israel nang sila po ay targetin. Yun po kasi ang daan sa Red Sea, papunta po, yes. From Somalia, na kung saan nagbaba sila ng mga kargamento at sila nga ay nabigyan ng award dahil sa pagpunta nila sa Somalia, sila po ay pupunta ng Jeddah Port para maggasolina. Sila po ay magkakarga ng bunker fuel at from there, sila daw ay pupunta patungo ng Mediterranean Sea. Ang sabi, sila ay patungo ng Israel. Alam niyo po doon sa Red Sea, na-identify kasi ng Yemeni at saka ng mga Houthis ang mga patungong direksyon ng mga barko. Yun po, kaya po natatarget yung mga barko. Kaya matagal na po nating sinasabi sa ating mga ship owners at employers na iwasan ang Red Sea. Tsaka naging ano na yung ginagawa ng Houthis, ano? Talagang palulubugin yung yung barko, hindi lang ite-take hostage yung mga seafarers. Ang kaibahan po, sa aking opinion, ang kaibahan ng MV Magic Seas at saka yung MV Eternity kasi walang armed personnel doon sa MV Magic Seas. Kaya po noong napalubog nila, hinayaan nila na ma-rescue lahat ng 17 nating mga seafarers. Yung isa pong barko kasi may kasama po silang mga security personnel. So lumaban. Okay. Yusek, bubuig yung tanong ko para hindi kayo ma-taken out of context. Doon sa Eternity Sea, lahat naman ay merong karapatang to refuse sale. Ang tanong ko po sa inyo, kasi yung kapitan ng barko ay Pilipino. Hindi ko kaya dumating sa punto, baka naman yung kapitan ng barkong Pilipinong makulong. At pwede ba siyang mademanda sa batas ng Pilipinas? Alamin po natin yon sa ating pong gagawin na investigation. Kaya nga po, ang iba't ibang ahensya po ay aming pinakiusapan na makisama dito. Una muna, ang aming inaasikaso kasi ay yung rescue and search and rescue. Kasi may pagkakataon pa na mabubuhay po yung ating mga seafarers kahit sila ay matagal nang nasa dagat at drifting. No? So, titignan po natin yun. At Kasi po, yeah. again, yung pinagbulan ng tanong ko, yung Pilipino kasi may kultura na set B. Somebody else to blame. Kasalanan niya ng recruiter, kasalanan niya ng opisyal, kasalanan ng may-ari ng barko. Dito, ang set B natin, baka pumatak yung kapitang Pilipino. Malalaman po natin yan. Meron po tayo mga kasamahan. Sila po, may mga kasamahan na rescue at buhay po ngayon. At tatanungin po natin yan. Magkakandak po tayo ng isang masusing investigasyon
At isa po yan sa mga importanteng katanungan na sasagutin po ng ating mga tripulante kasama po nung master na ang Pilipino po yung ating master, no? Kasi ang pagbabarko, nakasalalay yan, ang buhay ng mga tripulante ay nakasalalay po sa kapitan. Kahit ano ang sabihin ng ship owner, kahit ano ang sabihin ng ship manager, kapag nagdesisyon yung master at nag-refuse siya, masusunod po siya. Siya ang may hawak ng barko. Sige, punta muna tayo kay Miss Villarama. Gandang umaga po. Sige po, ano yung masasabi niyo tungkol sa naging impact nitong ginawa niyong documentary tsaka yung naging response ng China? Oo nga, and actually hindi namin, it's not surprising na nag-i-interfere pa rin ang Chinese government sa usaping West Philippine Sea. Pero it feels amusing for us na pati isang documentary film na ang tanging layunin ay ikwento ang personal na karanasan ng ating mga mamamayang mangingisda sa West Philippine Sea ay haharangin pa rin ipalabas. Hinarang itong ipalabas sa Pilipinas noong Marso 14, 2 days bago yung supposed premiere night niya. So, nawalan kami ng pag-asa at we had to resort to submit the film internationally kasi it's a must na maipalabas itong pelikula na ito. Since 2023, nag-research na po tayo para, kumbaga, intindihing mabuti yung kalagayan and to really design a narrative na pwedeng, kumbaga, dumapo sa reasoning ng Chinese government. Hindi naman natin ginawa itong documentary na to para makipag-away o para dumagdag pa sa napakaraming usapin because as storytellers, there's a point where we have to stop bickerings and throwing false narratives or our own narratives against each other, but finally look into the truth of the matter. And for us, the more personal we go, the more genuine and authentic it can go. So, awa ng Diyos, nag-world premiere tayo sa New Zealand, sa Auckland, New Zealand, sa festival na Dock Edge Film Festival. Ito yung pinakamalaking documentary film festival sa Asia Pacific. It's an Oscar qualifying festival at pinalad naman tayong manalo ng Best Picture under the Change of Tides category. Pero yun na nga, muli, nagpadala na naman ng official letter ang Chinese consulate sa festival mismo na nagsasaad na we are promoting misleading and we are distorting the history ng South China Sea. So, the truth is being weaponized against us. And naimbitahan ako dito, sabi pumunta ka lang doon kasi mukhang hindi sila titigil because wala na po akong Facebook at Messenger, biglang na-cancel. So, yun lang yung parang, hindi naman ako natatakot, pero ito yung parang, sandali, why are you doing this to storytellers na ang layunin lang naman ay magkwento? And I don't think you have the right to do that in our own home country. So, nagtatanong lang din kami, gaano kalalim ba ang influence ng external factor na ito, ang Chinese government sa sektor dito sa bayan natin. And ngayon, it's a must na ibalik namin sa Pilipinas yung pelikula. So, nakapag-book kami ng sinihan sa Rockwell on July 27, 7 p.m. at Cinema 7. Yun yung pinakamalaki nila. One-time screening lang ito. At hindi natin alam kung magkakaroon ulit ng external pressure ulit. So, hindi pa po naipapalabas Ma'am, dito. sandali po. March kayo na-refuse, na ipalabas dito. 2 days bago yung Sige nga po. premiere. Bakit hindi nyo sabihin sa amin? Anong sinihan yung nag-refuse sa inyo? Actually, it's not the cinema. We're part of the festival. Anong festival ito? Cine Panalo Film Festival. Saan po ito? Sa Gateway Cinema po. Bakit daw kayo hindi pinayagan magpalabas ng documentary? Ang reasoning na ibigay sa atin is due to external factor and no further explanation was given. But in fairness naman sa Cine Panalo,
sila kasi ang nag-provide ng support grant dun sa pelikula. Sila ang pumili kasi there's a call for entry and more than 200 ang nag-submit sa festival na iyon. At Producer's Choice, itong food delivery natin because it's really centering on food. Kumbaga, mag-aaway-away ba tayo sa pagkain? I mean, it's a common ground that we can all agree with. That's why yun yung pinili naming i-focus. And then, all throughout. Ma'am, pardon my innocence, ano? Hindi ba ganyang festival? Ito yung pamamaraan, ay yung artistic creativity ay mailabas at yung freedom of expression ay itampok. Obviously, yung dalawang bagay na yun ay hindi kinonsider nung ibinan kayo. So, Ano ho yung external factor na sa palagay ninyo? ako, hindi ko masasagot yan. Ay bakit po naman? Sabi Dahil- nyo, di kayo takot, tapos ngayon takot kayo. No, hindi kasi hindi naman po naipaliwanag sa amin. Yun lang po yung paliwanag. It's a question that I think Ay we sige can po, ask di the magkano festival. tayo, process of elimination. So yung external factor, US. Hindi po natin alam yan. Hmm. Ang ano ko lang, because of what happened in New Zealand, mukhang nagbigay linaw kung anong nangyari nung March 14. That's my personal opinion. Ano po ang inyong personal opinion? Anong bansa? Bilog ang mata o singkit ang mata? Singkit ang mata. Ma'am, bakit kayo hindi takot pero hindi niya babanggit yung ang pangalan ng bansang yon? China po. Actually, nabanggit ko na sa kanina, sorry. Because kasi yung sa Pure Gold, kasi hindi namin alam kung anong external factor, hindi malinaw. But because of what happened sa DocEdge New Zealand, at nagpadala ng official communication ang Chinese consulate sa DocEdge Festival na pinapatigil yung screening ng pelikula natin, doon ako naging confident na baka yun ang nangyari noong March 14. Ito yung personal na opinion ko lamang. Na Pwede baka yun na yun. ikwento kung ano yung laman ng documentary. If you are at liberty to, ano. No, it's okay. It's actually a story. Ano pa, tagal, sino yung, ano, Isang 82-minute documentary po siya. So, 1 hour and 22 minutes na tungkol siya sa RORE mission ng naval forces natin na nagdi-deliver ng food supply sa mga sundalo na naka-station sa mga features at isla sa West Philippine Sea, particularly yung Kalayaan Group of Islands kasi yung medyo malayo. And then, pangalawa, tumatalakay ito sa personal na karanasan ng ating mga mangingisda mula sa Subic patungo sa West Philippine Sea. So yung proseso ng traditional nilang pangingisda at yung sitwasyon na kinakaharap nila so sa kasalukuyan. sinundan nyo yung, ano, paglayag ng mga... Sumama po tayo sa kanilang expedition. 60 days po in total yung ating paglalayag Tagal, as filmmakers. Para lang alamin kung ano ba yung katotohanan. Kasi ang sinasabi rin ng Chinese government, nagda-dynamite fishing daw tayo and we are the one destroying our maritime, our coral reef. So kami, inalam namin. And then, nag-ninja talaga kami. Hindi kami nagsabi na kung ano ba kami or what. Kumbaga, as So may independent attempts to storytellers. harass yung, ano, yung filmmaking. Opo. Kumbaga, andun sila, minomonitor ang bawat galaw natin. Hindi kayo winater canon. Muntik na, pero ang rule naman kasi doon is pag pumasok ka inside the 30 nautical mile ng Scarborough, doon ka na haharangin. So ang nangyari sa amin, pumunta kami doon sa payaw ng mga mangingisda at I think naka 40 nautical mile kami. Pero nagsabi na ang kapitan, pag pumasok pa tayo beyond this, kasi nandun yung payaw nila, lalapit na sila kasi palapit na sila. So as a filmmaker, iisipin mo rin, ano ba, gusto ba natin ma-water cannon, masisira yung hanap buhay nila? Or napakarami namang footage na pinakita na wina-water cannon sila. So, kumbaga you have to do the constructive decision when it comes to that. Paano yung financing ng filmmaking? Yeah, yung financing, it's produced by, andun po yung producer, si Chuck Gutierrez, under Voyage Studios, at tumulong ang Sine Panalo sa kumbaga may seed grant sila na binibigay. Kaya, kumbaga hindi mo magawang magalit kasi supportive sila Hanggang yun na nga, 2 days before the festival, may nangyari na hindi namin masagot kung ano kasi yun lang naman ang sinabing explanation. So ako, nag 1+1 ako na okay, yung nangyari sa Auckland, malamang ito yung nangyari din sa Sine Panalo.
And then ito na nga, wala na yung Facebook o wala na yung Messenger. So kami, sige, mag-screen na tayo dito dahil kung ano man ang mangyari, I think it's a must na mapanood to ng mga kababayan natin. At mukhang nag-statement na rin si Congressman Barbers at si Senator Jinggoy about it. So nagpapasalamat naman kami, but hopefully they can help bring the film to other constituents and to book the cinemas. And we're calling all organizations, schools, to support the film, bring it to cinemas. Binubuksan namin siya sa kahit sinong gustong mag-fundraising, mag-block screenings. And we want to redefine also how we distribute films. Kasi hindi naman pwede na dehado na nga ang Filipino films, pati ba naman sa mga ganitong importanteng matter, pipigilan pa. Sabi niyo po, makabuluhan ng kwento itong inyong docu. Pero nananatiling walang kabuluhan ito kung hindi aabutin yung mas malawak na crowd na audience. Merong mga attempt para pigilan yung inyong pagpatanghal sa mga festivals. But locally, alam ko naman po na itong mga docu, wala sa isip ninyo yung commercial na value. Ano maaari yung Ang importante lang, mas mapalawak ninyo yung audience. Ano pa po yung mga naiisip niyong pamamaraan? Para nang sa ganon, meron bang ibang platform pa na pwede kayong future, specific sa docu na ito, na pwede ninyong mapaglabasan ng inyong docu? Salamat po sa tanong na yan. Sa ngayon po, kailangan talaga sa sinihan siya ipalabas kasi dinisenyo po namin yung pelikula for collective screening para magkaroon ng mga discussion. And it's the first Filipino film mixed in Dolby Atmos. So sayang naman kung hindi natin siya ipapalabas sa kung anong dapat na, kumbaga, platform na dinisenyo siya. At we want the Filipino people to experience the West Philippine Sea through the limited lens na na-capture natin. Kumbaga, binigay na namin lahat dito. Nagsanib-sanib na ang mga taong tumulong. Nagpapasalamat ako sa CMB kay Mr. Jim Baltasar na talagang, kumbaga, mga rental company siya ng mga equipment. Si Attorney Howard Calleja na nung nangyari nga itong abera na ito, siya na yung tumulong para yung rights mapunta sa atin at nagsettle naman amicably ang festival at ang mga producers through his support. At kumbaga pinag-uusapan na, sige, eto magbubukas tayo ng mga sinihan sa Rockwell. Nag-book na nga si Chuck na ito muna, isa muna, and hopefully, kaya rin siguro ako nandito is para to make sure na hindi na maulit-uli. Kasi isang sinihan lang, one night only nga, tapos baka pigilan pa. Kumbaga sa akin, it's an open invitation to all our friends in China. Kumbaga, nire-respeto po namin ang kultura nyo, nakikinig po kami ng mga kwento nyo. But this time, one Filipino story. It's the story of the fisherman. We invite you to hear, listen, and see their experiences. Baka naman, respetuhin nyo once and for all. Dahil tama po kayo. Walang saysay ang pagkapanalo natin sa UNCLOS kung hindi mabibigyan ng solusyon itong problema na to. Kasi even, the most historic victory can be forgotten kung hindi matutulungan yung mga taong dapat makinabang doon sa pagkapanalo na yun, which is the Filipino fishermen, the Filipino Coast Guards, at yung mga Pilipino na gustong malayang makapaglayag sa West Philippine Sea. Ma'am, nabanggit nyo na wala na kayong Facebook, ibang social media. So, this early parang kung online mo ilalabas ito, ang kalaban ninyo ay quote-unquote algorithm at sa yung silent ban. Ma'am, naalala ko yung kwento ng mga tiyo ko matatanda. Noong panahon daw ng dating Pangulong si Marcos, merong mobile na cinema. Pumunta sa probinsya, may malaking telon at doon nanonood ang tao. Tapos may suggestion si former Congressman Barbers na dalahin sa mga estudyante at ipakita ng libre. Pwede bang isakripisyo nila yung Dolby system na binabanggit sound system? Basta mapanood lang ng karaniwang Pilipino, lalo na sa rural areas, na ang tanging kaalaman sa issue ng West Philippine Sea, minsan skewed pa. Kasi nakikita lamang yung sa algorithm ng social media. Sang-ayon ba kayo sa ganong pagpapakalat nito? Ako, kung merong, kumbaga, champion na magsusponsor na, kumbaga, dali natin sa mga eskwelahan at
organize tayo ng mobile cinema. Actually, ginagawa namin yun kasi part ako ng cinema rayon ng NCCA. So, pupunta kami sa iba't ibang lalawigan at pinapalabas namin yung mga short films ng mga regional filmmakers natin. So, open kami doon. But yun nga, kailangan lang natin pagtulong-tulungan yung logistics, kumbaga yung screening fees, para at least libre nating maipalabas sa iba't ibang lugar. Especially yung mga lugar na walang sinehan. Ma'am, kayo naman ay nasa pagpapakalat ng information through creative, ano? Napapansin ko lang, baka ko lang nakakapansin, ano? Bakit tayo humantong sa kultura ng Pilipino na may mga bagay na elephant in the room, hindi natin madiretso. Bago natin sabihin yung ating mensahe, hindi naman sa pagkukuhan sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan. Ba't dinidisqualify natin? It's not a qualifying description. Dinidisqualify natin yung ating paliwanag bago sabihin ng mensahe. Ba't tayo nasadlak sa ganitong kaluwagan? Magandang tanong yan. Iniisip ko nga yan, actually nagre-reflect ako nitong isang araw. When your policy is just focused on patronage politics, nagiging superficial ang mga bagay-bagay at nabibigyan the narrative is being controlled by, those powers with self-vested interest. So, may mga kasamahan tayo na nakatali sila sa naratibo ng mga advertisers nila, and policy dictates behavior, and behavior dictates culture. And culture defines our identity. So, kung ang behavior natin ay nakayuko, takot, actually, ganun din ako Kumbaga sabi ko, journalist lang din ako na sumusulat, gumagawa ng mga documentary. Pero nung nakita ko na yung sitwasyon, since 2023, linggo-linggo na lang may hinahabol na reporter, may hinahabol na mangingisda. Sa akin, kailangan mo nang tumindig kasi bayan mo na yung nakasalalay And kalayaan na to ng bayan natin And if we don't do something about Scarborough, we can be invaded in less than 24 hours. Yung napakahalaga we cannot give up Scarborough Shoal. Yan ang malapit sa Luzon. And kumbaga hindi na, kahit ako dati hindi ko alam kung nasa ng Scarborough, akala ko napakalayo niya. And out of sight, out of mind. But this film will really open your eyes and really appreciate what you have. So sana pangalagaan natin yun bago tuluyang mawala sa atin. After Oakland, ano pa yung ibang mga festivals that you intend to join in the future? Thank you po. Sinubmit po namin siya sa mga international festivals kung saan maraming Filipino community. So sinubmit namin siya sa Hawaii Film Festival, Toronto Film Festival, and hopefully sa US mainland. So may mga discussions sa Southeast Asia. I think Singapore got in touch with us, nanghingi ng screener. Netflix also requested a screener. We submitted it to them. Pero hopefully, di rin sila matakot. So, yun din kumbaga, ang napapansin din namin, okay sa simula. Kasi yun yung naranasan namin, okay, hinahayaan ka lang. Pero pagdating na sa dulo, parang biglang may kabig, may umaatras. So, sana wag niyong atrasan ang kwento ng bayan natin. Pastor, to DOJ Undersecretary Raul Vasquez. Hello po, Job Mananto from ABS-CBN. Yusek, na-mention nyo kanina na baka mag-atras abante nga itong whistleblower natin. And wala pa po siyang sinasubmit, tama po ba, na counter affidavit. Gaano po ba ka-importante na mag-submit siya ng counter affidavit? Kasi sinabi naman ni Justice Secretary Remulla na may sworn statement siya, but is this enough po for this case na mag-continue? Actually, yung counter affidavit na sinasabi mo, ang tinutukoy mo siguro yung sagot niya doon sa sinampang kaso laban sa kanya. Sworn affidavit. Oo. It's not counted. Yung sworn affidavit kasi, sa katotohanan yan meron nang nakalatag na parang storya niya Kaso nga lang, hindi pa nila linalabas at hindi pa kumpleto kasi. At ngayon,
hindi pa kasi kompleto sa tingin ng CIDG at saka yung law enforcement agency. Kaya bago nila ilatag ng kabuuan, yan ay kinukumpleto lamang kasi sila mismo nagsasabi na may mga hindi kumpleto, parang hindi siya doon sa dulo, kumbaga. Hindi kasi niya alam yung bagay na yun na yung yung pagkahuli, pagkatapon, pagpatay, ganun, wala siyang kinalaman doon, wala siyang alam doon. Kaya kinukumpleto nila yan at yun ay yan ang main focus ngayon ng additional fact-finding para mapalakas at mapalago lalo yung kaso. Pero as far as DOJ is concerned, wala pa po nasasubmit na sworn affidavit si Mr. Patidongan. As of now, wala pa. Pero yung documents at yung explanation, meron na. Kaya nga, nung pumunta siya sa amin at pinakita yung lahat ng dokumentong meron siya, voucher, tapos kasama yan ang mga video, at kasama din yung salaysay niya, na hindi naman yan in writing pa na hindi pa kompleto, kumbaga. As we know it, na may affidavit, wala pang ganun. Pero ang importante diyan kasi is madali namang pumirma ng isang salaysay pero ayaw nila na hindi kompleto. Kompletuhin muna para yan ay kaakibat doon sa case build-up na requirement bago mag-file ng kaso. Last na, Yusek, nandun na tayo sa DNA matching, di ba? Sabi po kahapon ni Asek Lavano, nag-start na po na mag-collect ng DNA sample sa family members. Hihingi po ba tayo ng tulong kay Dr. Raquel Fortun para doon sa pag-assess or ng DNA samples para mas mapabilis din? Alam mo, si Raquel kasi, she's a forensic pathologist. Hindi siya sa DNA. May kanya-kanyang expertise yan at saka capacity So ito, sa kanya, yan ay siya ang nag-aaral, nagdedetermina kung ano yung rason, kung paano pinatay, etc. Hindi yun ang issue ngayon dito Ang issue ngayon dito, minamatch lang kung yan ba ay buto ng tao at kung buto ng tao man yan ba ay match doon sa mga kamag-anak ng mga missing sabongeros. Yung pong sangat ako ng tanong sa yung forensic ng PAW, si Dr. Erfe. Is he on board? No, he's not. Bakit po? Well, he is not. Well, kung may kanya-kanyang expertise kasi, at hindi naman siya nag-offer so mahirap namang obligahin siya. Eh, di OJ po yun. Okay na, sige na. Yusek Vasquez, ako po si JC. No? JC po from TV5. Sir, yung binanggit nyo kanina, wala pang formal na complaint sa ngayon. Formal na complaint against what? To be specific. That's exactly it Kasi pag gumawa ka ng formal complaint, nakalatag na lahat ng storya mo. Maliban sa storya mo, may ebidensya na yan. At may ebidensya na yan, may mga pangalan na. At kung ano yung ginawa nila, ano yung krimen na ginawa nila, ano yung partisipasyon nila, may ebidensya ka ba? Dapat mo bang kasuhan? Ano ba yung dapat mong ikaso? Ito yung mga issue ngayon yan na pag-uusapan pagkatapos ng masusing pag-aral ng lahat ng mga nakalap na ebidensya. Sa ngayon kasi, kinakalap pa lang natin. We are on the collation stage of these pieces of evidence. And we are in the process now of trying to strengthen the case or cases that may be filed. Kasi mahirap yung speculation lang Madaling ang maghusga, madali yung magturo, napakahirap yung magbigay ng pruweba. Lalo na proof beyond reasonable doubt ang pinag-uusapan dito. Yung case build-up na ginagawa nyo, naka-specific ba to kay Mr. Atong Ang and Gretchen ba? Specific na nakatuon kay Mr. Atong Ang and Hindi. Gretchen? Wala kaming tinutumbok. Kung ano man ang kahihinatnan ang investigasyon at kung sino man yung matutukoy na
siya ang merong kinalaman dyan, sila ang dapat managot. It's not personality driven. There is nothing personal about it. It's more on trabaho lang ito. Ang hinahabol natin yung ebidensya. Napakahirap nga dahil hindi naman basta-basta kasi na magsampa ka lang ng kaso kasi wala na yung probable cause dati na isampa mo na lang, bahala na si Batman later on. Hindi na ganun ngayon eh. Kasi pag ginawa mo yan, ikaw bilang prosecutor, mananagot ka ngayon sa amin, yung sa prosecutors, yung Prosecutors Integrity Board na tinatawag namin kasi sila mag-explain at sila ang magsasabi na may ebidensya. At kung walang sapat na ebidensya yan, pwede silang makasuhan ng administratibo or even criminal kung kinakailangan. Okay lang po si Justice Secretary Coing at saka Chief Justice natin para ng tulong. May nadadawit na rin po yung ating o pagulika po sa atin sa panahon na sinabi natin na groups. Ano na po bigyan natin investigation sa live Meron ng pag-uusap at nagbigay na si Secretary ng kopya ng kung ano mang dokumento na meron kami na may kinalaman sa tingin namin. Nagpapakita kasi parang may isang video doon na pinag-usapan yung sinasabing impluensya nung tinutumbok na tao. Kung yan ay sufisyente na, kaya nga naggawa naman ng investigasyon yung Supreme Court tungkol sa bagay na yan dahil napakasensitibo din eh. Napakahirap din maghusga at magturo dahil napakahirap magsabi na merong ginagawa ayon sa kuro-kuro lamang. Okay, sir. Sir, kanina binanggit ko na pwede po mag-apply under Witness Protection Program Policy, yung whistleblower po na si Patidongan. And ano po yung paano po ito mangyari, sir? Tapos, yung court po yung magde-decide kung magiging state witness siya. Yes. Yung lahat naman kasi na pwedeng interesadong maging ward ng WPP, kailangan mag-apply yan. At siya ay mag-undergo ng proseso, yan ay ongoing ngayon na ginagawa sa kanya. Pero sa ngayon, sa kasalukuyan, siya ay nasa kustudiya ng protective custody ng PNP. At kami naman, binibigyan namin siya ng karapatan na magdesisyon kung saan siya komportable. Kasi yung pagkakaroon ng comfort and kumpiyansa ba doon sa umahawak sa'yo, napakalaking bagay na yan. At sa ngayon, malakas ang kumpiyansa niya sa mga PNP na may hawak sa kanya. Kaya pagdating ng panahon, kung once na na-approve yung application niya, ready naman kaming magbigay ng lahat ng suporta, ng security at saka safety niya at ang pamilya niya kung kinakailangan. Hi, Yusek. Ivy Rez from Billionaire po. Sec Remulia recently said that apart from the 15 identified cops allegedly involved, meron pa raw pong 25 to 30 na tinitingnan. Nagbago po ba yung number na yon and may development po ba? Sa angle na po yan. Everything is fluid eh. Sa ngayon kasi, yung numero nga na 15 na sinabi, yan ay initial lamang eh. Potentially, habang lumalalim yung pag-aaral at pag-imbestiga, lumalawak naman ang intindi natin sa nangyaring bagay na to, malamang baka madagdagan. Pero kung darating man sa panahon na magkasanga-sanga yan at lalong nagiging madagdagan yung mga pwedeng kailangang maimbestigahan pa o makasuhan, hindi naman namin titigilan yan.
follow-up lang po. Yung mga sako po na buto na nahanap to Thursday, clarification lang po kung certification today po nung mga nahanap na yun. Ano? Today daw po yung certification or hindi pa po? Kahit noong pagkakuha pa lamang, sinabit na yan sa forensic offices ng PNP at saka CIDG and NBI para tuloy-tuloy na pag-aralan kung yan ay labi ng tao o labi ng hayop. At once na ma-determine kung labi ng tao, yun, papasok na ngayon yung matching niya sa DNA ng mga pamilya, ng mga nawawalang sabongero. Pero kung lumalabas na hindi sila, lalong malaking problema kasi itong kasong yan. Hindi lang back to zero, ma'am. Nadagdagan. Plus 2, plus 3, plus 4 yan. At hindi mo alam kung sino itong mga to. Actually, I'm sorry to say this, pero nung pumunta yung mga DOJ team, sina Miko Clavano at saka sina Asek Eli, and then yung ibang team pa, kumain ba naman sila ng tawilis? Tapos, tawilis eating, tawanan kami. And really, masarap naman talaga yung tawilis, but at that point, siguro, hindi mo na ako kakain mo na ng tawilis doon. Yusek, sir, sorry, just to be very clear, again, si alias Totoy, he may apply for the WPP, but currently, hindi pa siya nag-a-apply. Tama po ba? Naka-apply na. Nakapag-apply na. Under process yung application niya. Tapos to Yusek Olalia, sir, to be very clear then with the numbers, doon sa MV Eternity Sea, again, there are 21 Filipinos, seafarers, 8 of them ang na-rescue, tapos may 13 na remaining. Of the 13 na remaining, 3 ang sinasabing namatay na. Tama po ba? 8 yung na-rescue, tama yun, ano? Yung namatay na, unconfirmed pa yon. Kailangan lang nating ma-interview yung 8 na na-rescue at buhay para malaman natin mismo sa kanila kung ilan talaga yung bilang na nasawi. No? Kasi meron silang sasabihin na nasawi sa barko nung kasalukuyan ng missile attack at baka merong missing na hindi pa nalalaman kung nasaan ang whereabouts para malaman natin yung kabuuan ng casualties. So yung 3 unconfirmed again is part of the 13. Yes, yung unconfirmed na 3, yes. Sir, soundbite lang, we are hoping, is the DMW hoping, of course, mare-rescue pa yung tira. Soundbite lang, sir. Yeah, ongoing pa yung ating search and rescue ngayon at tayo po ay nakipag-ugnayan na sa DFA at saka sa DND at sila po ay may kinakausap na ng mga foreign counterparts doon para nang sa ganon masustain yung search efforts at makita po natin yung karagdagang pag nawawala nating seafarers. Ang isa nating challenge kasi, alam natin na may kinuha yung Houthis. Ang problema, hindi natin alam yung eksaktong numero ng kanilang nabihag, kaya hindi natin masasabi kung ilan pa yung dapat nating hanapin. Soundbite lang, umaasa na buhay pa ang mga ito. Yes, opo. Malakas po ang ating paniniwala na sila ay buhay pa dahil yung mga kasamahan nila nga, mahigit 48 hours na nag-survive doon, napalutang-lutang, at sila nga ay naisalba, at harinawa, yung karamihan na nawawala ay maisalba po din natin. Yes, apo. Tutulungan po natin sila, bibigyan po natin ng kaukulang assistance. Unang-una, sila po ay dumanas ng mga very tragic at saka traumatic experiences, kaya yun po, kailangan may psycho-social services po na ibibigay sa kanila pagdating nila. Tayo po ay magsasagawa ng medical investigation din kung sila ay kinakailangang i-refer pa sa mga medical facilities. At maliban doon, meron pa pong financial assistance at iba't pang assistance mula sa lahat po ng relevant government agencies. Yes, kasalukuyan po ang ating search and rescue. Ang una po nating search and rescue team ay yung Diablos at Ambri na kinomisyon po ng ating
ship owner at sila po yung nagsasagawa ng rescue sa tulong na rin po ng iba't iba pong authorities na ating pong ni-request. No? Harinawa, yung pong mga foreign governments din ay tutulong sa pag-rescue. Sa Red Sea po, yung rescue na ating ginagalawan ngayon at yung dalawang binanggit ko, yun yung ongoing doon sa Red Sea din. Puntahan lang natin si Direk, isa lang. Direk, kanina during our unguarded moment, parang may nabanggit ka, bago dun sa kinasadlakan ng iyong docu, meron din palang docu yung Los Sabongeros. Can you tell us something about this? Ano ba ang, it suffered the same fate, right? Ano ba ang information mo na pwedeng ibigay dito, Direk? Nako, ang Los Sabongeros ay directed by one of filmmakers that I admire also, si Brian Brazil. Ito ay produce ng GMA. So ano na to it's kumbaga a mainstream na palabas na. And then it was programmed in a festival. Tapos ganun din, na pull out last minute citing internal factor. So kung ang food delivery ay external factor, ang Los Sabongeros internal factor ang reason nila. At tumindig kami niyan, talagang kasi once you see these documentaries, you cannot turn a blind eye on this truth. At ikaw, if you're a champion of justice, if you are a Filipino who wants to do something meaningful to your society, titindig And yung pelikula ng Los Sabongeros, I'd like to think na kaya pinag-uusapan ngayon at kaya may nag-resurface na witness, baka napanood niya yung documentary at nakonsensya. So, sana, ganun din ang mangyari sa food delivery. Mapanood to ng China at baka naman makonsensya sila na yung ginagawa nila, hindi talaga tama. We do not share their position on what they're doing. Yusek Raul, nung pumutok yung kwentong ito, siyempre nag-research sa media, 5 pala yung nilisensyahan ng PAGCOR na isabong before. Ang tanong ko po sa inyo, kung 5 yung lisensyado mag-operate, pero yung 2 yata o yung isa hindi nag-operate, may lisensya lang. Nakatuon lang ba doon sa Pitmas? Ano yan? Pitmaster, yung WPC. Doon sa WPC group, kasi yun ang pangalan nila sa sa website. Nakatuon lang ba sa ngayon ng investigasyon? O sila lang ba may isyong nawawalang sabongero? Kasi yung isa yung nakapit ngayon, dating congressman, nag-operate din siya ng isabong at saka yung iba pa. 5 nga po yung may lisensya. Baka may convergence din dito. Lahat yung anggulong yan tinitignan kasi yung isabong na yan, pati yung Pogo, may ginawa silang parang master license and then nanganak yan. To a point na hindi nga nagbabayad yung mga kadamihan na Yung mga sub-licenses, quote-unquote, yun na yung nagiging problema nun. Wala na tuloy yung control at wala na tuloy yung regulation. So, yung aspetong yan, kaya nga nagkakaroon ngayon ng call na to review again at perhaps may effort na nga, may call na for totally ibaban na yung ganyan klase, online gambling na yan. Isa pa po, naunang magkaso yung kampo ni Ginoong Atong Ang laban dito sa salaysay nitong si alias Totoy, Don Patidongan. As a non-lawyer na madalang makaharap ng abogadong kasing gagaling nyo, anong epekto nung kasong isinampa ni Atong Ang? Kasi ang maaaring desisyon nandito ay yung veracity or accuracy ng salaysay ni Totoy na pwedeng magamit po ninyo sa kaso o maaaring sa ibang pagkakataon na nagsilbi sa inyong lead or inspirasyon para maghanap ng ebidensya. Actually, walang epekto yan kasi once na nagsampa yung sinampang kaso niya at kung may dumating ng mga kaso later on, potentially pwedeng consolidate yan pag-isahin lahat-lahat para hindi magkakaiba at magkasalusalungat ang findings of facts at saka findings of law later on. So, ganun ang takbo. Ang potential na epekto lamang nun ay pwedeng kung mahina ang loob nung nagsasampang yung nakasuhan, baka
mag-back out na lang at hindi na siya magpatuloy sa kanyang desisyon na magiging witness. Saya ka dyan. Yusek, babalikan ko lang. Itong ginagawa nating case build-up, ang main objective ba nito malaman kung sino talaga yung mastermind? Ito na ba yung magiging ultimate na parang magbibigay conclusion dun sa missing sa Bangeros case? Kasama yan, of course, para malaman natin yung kabuuan kung sino, kasi lahat ng krimen, may kanya-kanyang mga tinatawag na principal by direct participation, principal by inducement, principal by indispensable cooperation. So, kailangan mong malaman lahat-lahat yung anggulong yan para masampahan mo at mapanagot yung lahat na merong kinalaman doon sa isang krimen. So, kung merong isang mastermind na sinasabi, then lalabas na siya yung pinakauna at pinakamatindi ang paghabol sa kanya ng batas. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka makahanap ng mastermind, hindi mo na ipoprosecute yung isang kaso. Kasi lahat naman ng kaso may kanya-kanyang different degrees of participation yung mga tao at iba-iba din yung mga ebidensyang makakalap mo laban sa mga taong yan. Ay, sige. PTV4. Sir, yung International Bargaining Forum hanggang April 2024 lang siya. So isa sa mga naka-block doon ang Red Sea. So hindi ba dahil doon na kaya sila dumaan ulit? Kasi yung effectivity ng International Bargaining Forum ay hanggang April 2024 lang siya. Yung IBF ay nagsasagawa ng mga findings kung saan yung tinatawag na high-risk at warlike areas. At yung kanilang findings, ine-echo po ng DMW. Halimbawa, itong area na ito sa Red Sea o doon sa malapit sa Bab al-Mandeb ay dineclare na high-risk or warlike area, susundin po natin yon. I-anunsyo natin at sasabihan natin mga shipowners, bawal dumaan dito sa lugar na ito. Kapag kayo ay dumaan, ito yung magiging consequence at itong responsibilidad ninyo at double pay matatanggap ng lahat ng nakasakay doon sa barko na dadaan sa lugar. So yun po, sinusunod po natin yon. Ngayon, aalamin natin yung ruta na tinungo ng MV Eternity at saka ng MV Magic Seas kung sumunod sila doon sa alituntunin na tinatawag nating IBF, High Risk and Warlike Areas. Sir, Yusek Olalia, sir, to clarify lang again, you mentioned suspended na yung agencies ng dalawang barko sa Magic tsaka sa Eternity. Again, the reason is dahil nga doon sa alituntunin ninyo na discourage ng maglayag doon sa Red Sea. Dahil po doon, kaya sinuspended na naman. Tama po yun. Dahil doon at maliwanag po yung alituntunin natin na huwag silang maglalayag doon, didi-discourage natin. At titignan din natin nga kung inobserve nila yung sinasabi natin kanina na karapatan ng malalayag yung right to refuse sail. Yun ang ating titignan pang isa. May security po yung barkong ito. May ilang barkong naglalayag doon, walang security. Ano ho ang stand ba ng DMW? Risky ba ang isang barkong may security para sa mga karaniwang tripulante? Kasi parang wina-warn off lang nun yung mga mom and pop pirates Hindi yung ganitong organisadong huti. Pagdating po sa whether the security personnel should be on board or wala, ang ating pong alituntunin doon ay ibibigay po natin yan doon sa maritime captain or sa vessel at aalamin po nila kung kinakailangang mag-onboard sila ng o mag-employ ng mga security personnel. No? Ang maliwanag sa alituntunin, unang-una, i-plot nila yung ruta nila, alamin nila yung risk assessment, mag-submit sila ng risk assessment report sa DMW at siguraduhin nila na ligtas yung lahat ng tripulante doon sa barko na lalayag doon sa lugar na yon. At kailangang i-monitor nila at i-submit sa DMW yung lugar kung nasaan sila nang sa ganon magkaroon man ng aberya, makakatulong po ang ating pamahalaan. No? Ito po yung titignan natin kung tinupad ng Eternity Sea
yung pong mga nabanggit kong mga alituntunin na yun. Sir, to Yusek Vasquez. Sir, kunin ko lang yung soundbite. Again, hindi po... Opo. Opo, sorry sir. Ano lang, hindi, hindi po personality driven yung case build-up, again, despite yung pag-link kay Atong Ang, Gretchen Barreto. Kaya nga take out the personality. This is not personality driven. This investigation is not at all personality driven or directed at any particular group of persons. Ito ay ebidensya lamang, trabaho lamang ang hinahabol natin at ang sinisigurado natin ay kailangan lang under the case build-up rule ay yung mataas na antas na ebidensya, quality case, evidence ready at science ang sumusuporta. Kasi kailangan nating itaas na yung antas ngayon ng ating criminal prosecution and investigation. Kasi mataas na rin yung degree ng filing ng ng kaso, hindi na lang probable cause, kundi prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Para wala na yung makasuhan ka ng kara-kara lamang, yung harassment suit at saka yung weaponization of penal laws at yung frivolous cases, wala na yun. Sige, kung wala na, we'd like to thank our guests for today. Makoy. Ikaw, Makoy. Hello, my ma'am Baby Ruth. Ano ko lang, yung mga challenges na face dito as a filmmaker, nakikita ba ninyo yung pattern na ginagawa? Like for example, eto, like yung case ng Sabongero film at saka case ng Fisherman film, may nakikita ko yung pattern na pinalalabas na nagde-deny sa inyo, nagde-refuse sa inyo ng coverage or right to air your films in theaters or whatever, albeit 2 days or 3 days. Wala kayo nakikitang pattern? No, that's a very good question, and thank you for raising that up, sir. Actually, this country is not very healthy for storytellers, journalists, and documentary filmmakers. It's not. This is so funny because we are known as a democratic country. Pero, yeah, kumbaga, sige, we can talk about this, we can openly express our opinions, but when we ruffle some feathers and kumbaga nakakanti mo na yung mga powers that be, hinaharangan ka. Kumbaga ayokong sabihin yung term, parang disposable ng trabaho natin. And it's insulting to what we're trying to do. I mean, storytellers are supposedly watchdogs of society. Kumbaga, it's a thankless job. Wala naman tayong mapapala. Kanina nga, iniisip-isip ko, non-commercial ba ang documentary? No. We want to change that. We want to encourage producers to invest in documentary films and make it successful so more people can watch it, more people can appreciate it, design it to be more entertaining. And that's what Los Sabongeros did. If you see that documentary, napaka-inspiring niya. Talagang mahuhook ka sa kanya. It's not your usual drama sappy documentary na talagang parang pampatulog. Kung napansin nyo, di ba, ang news ngayon, tinotroll na lang. Tayo mga journalists, may nagsabi nga, oh, you're a dying breed. Tama ba yun? And then nung nag-shoot nga kami sa West Philippine Sea, ano kayo, vlogger? So, okay. Kumbaga, it's okay. We are in this creative economy together. But yung idea kasi ng katotohanan, that's the only reason for us to thrive as a country and to progress as a country. Once tinago mo yan, once kinitil mo yan,
wala na. Kumbaga, hindi malayo na controlled na talaga tayo ng Chinese government. At yung, kumbaga, itong status ng lipunan natin ngayon, wala na. Kumbaga, that's why people are leaving this country. That's the truth. Kasi, and a lot of good journalists, have left already. So, hindi mo ina-expect na imbitahan ka sa China? I'd Hindi love na. to. I'd love to. I was just there 2 years ago kasi nga Academy member tayo. So gusto nila yung mga films nila ma-consider for the Oscars. Kaya I'd love to also be invited to share this film with them. And hopefully, kumbaga, we'd like to help their good stories and hopefully they help us with our good stories as well because that's the essence of humanity. Last night, phone-in question from the desk now. From Inquirer po. Tanong lang po, meron po kasing radio interview kanina earlier morning sa DCWP po. Isa sa mga abducted ay isang police officer na master agent rin sa San Jose del Monte, Bulacan. May info po ba, Yusek, about dito sa claim? For that matter, may info kayo on the possibility of police officers also being victim in this case? Sir Basta po. Anong detalye niyan? Galing po sa radio interview from DCWP po kanina. Tungkol sa... Ang sabi po kasi dito is, meron daw po bang possible abducted isang police officer na master agent din sa San Jose del Monte, Bulacan? May info po ba kayo tungkol dito sa matter na ito? And possibility po ba na police officer also being victim in this case? Ipa-check natin yan. Kasi yan ang mga sanga-sanga na pwedeng madetermina kung konektado ba to. At kung master agent yan, di isapong din. So, titignan natin. Gaya ng sabi nga namin, we would be pushing through with the fact-finding investigation and later on prosecution, depende where the evidence would lead us. Okay po. Thank you po. Sige, kung wala na, let's end this Saturday's edition of our News Forum. We'd like to thank Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez for the update on the case of the missing Sabongeros. Department of Migrant Workers, Yusek Bernard Olalia, sa pag-update sa atin sa sitwasyon ng ating seafarers. At si Baby Ruth Villarama, filmmaker ng food delivery fresh from the West Philippine Sea. Panoorin niyo daw. Maraming salamat at magkita-kita ulit tayo sa Sabado.